Mga bangag kasi ito, mga kababayan eh. Pasensya na mga kababayan, pero malungkot po na balita ang ating ibabalita at this time. No? So nagbigay po ng bagong pahayag si Vice President Sara Duterte and patungkol nga po kay Pangulong Rodrigo Duterte. And nagbigay din po ng pahayag maging Senador Robin Padilla kung sakasakaling merong mangyaring hindi maganda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ano nga ba ang maging epekto nito sa ating mga kababayan na nandito po sa Pilipinas. Kasalukuyan si Vice President Sara Duterte ay nasa The Hague upang bisitahin ng kanyang ama na nandun nga po sa ICC. And mga kababayan, isa po sa mga pag-uusapan po natin ngayong araw ho na ito, Jabez Singson ay tuluyan nang nagbitiw ng kanyang suporta sa mga Marcos. Okay? Isa din po sa mga pag-uusapan po natin ngayong araw ay patungkol nga po sa building, barangay hall na pinatayo po ni, ayon po sa ating mga nakalap na informasyon, ay pinatayo di umano ito ni Joel Chua. Siya yung congressman doon nga po sa pinatayong City Hall dyan mga kababayan sa Maynila, no? Kung saan ay galit na galit nga po si Mayor Isko. Na kung matatandaan po natin, si Chua, isa po ito sa nanguna na kung saan at pumabor na to impeach Vice President Sara Duterte dyan po sa Congress. Unahin po natin ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Okay, so dito po, ito yung kanyang pahayag kahapon mga kababayan nung siya po ay tinanong ng ating pong mga kaibigan doon sa Netherlands kung kamusta ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po ang kanyang naging pahayag. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon na daw siya i-cremate. Kung mamamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate na lang daw siya dito. Yan po ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte nung tinanong nga po siya ng mga kaibigan natin dyan sa Netherlands. Pero ito mga kababayan, ang kanyang kabuang speech patungkol nga po dyan sa mga kaganapan sa Netherlands. Ito yung una, which is post po ito ni Atty. Harry Roque. Ito, ulat ni VP Sara Duterte mula sa The Hague. Summary highlights. Okay, ito, sinamari niya na lahat. Nagsimula ang ulat ni VP Sara Duterte sa pangangamusta kay Tatay Digong. Okay naman si Tatay Digong, ayon kay VP Sara, pero is not in the good mood. Okay, nagbigay na ng huling habilin si Tatay Digong. Ayon kay Vice President Sara Duterte, dagdag pa ng Vice Presidente, nagsabi ang dating Pangulo na kung saan daw siya mamatay, doon na daw siya i-cremate. Kung mamamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi ang kanyang katawan. Isa po yan sa nakakalungkot ho na balita na nagmula mismo sa bibig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag na daw iuwi yung kanyang katawan dito sa Pilipinas, ipakremate na lang daw siya reto. Yan, kung saan, doon nga po sa Netherlands. Nagsabi si Vice President Sara Duterte na pag-uusapan na lang muli ito sa mga susunod na pagkikita dahil hindi siya pre-cremation, no? So, alam mo yun naman, yung conversation nila talagang ano yan, tawa-tawa lang and masaya din talaga yan sila na palagi nga po din talaga nagkikita. Para kay Vice President Sara Duterte, natural na rin ang pag-uusap, ang pag-usapan ang mga bagay na ito dahil 80 anyos na si Tatay Digong at mabuti na rin malaman ang which is ni APRRD. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot talaga yan na balita dahil isa po siya naging Pangulo ng Pilipinas, isa sa naging pinakamagaling, no? Kahit po maraming against kay dating Pangulong Duterte, pero alam mo marami akong tropa eh. Marami akong kakilala na kung saan dati nga po nung panahon ni former President Duterte, galit na galit sila mga kababayan. Ikaw ba naman kasi? No, lalo-lalo na yung mga gumagamit ho ng mga pinagbabawal ho na gamot ay talagang hindi talaga yan matutuwa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Mas ano pa yan sila eh, mas pansinin nyo yung mga kaganapan. No? Ngayon, ang dami yung mga nangyayaring krimen. Alam mo, may nasilip ako kanina doon sa episode ho. Kasi dumaan sa YouTube ko habang nag-i-scroll ako eh. Episode ni Rapi Tulfo mga kababayan. May nakita ako doon na kung saan ang lalaki, yung bata, talagang kumbaga kinuha niya doon sa bahay at saka pinagsamantalahan at saka kinitil ho ang buhay nitong bata ho na ito, nitong nag-a-addict. Actually, binanggit naman din talaga niya at siya naman din talaga yung nagpa-interview at hindi ho blinard ang mukha. Ang sinabi niya nga po, talagang siya ay gumagamit at nagawa niya yun dahil sa kanyang paggagamit ng pinagbabawal ho na gamot. Yan yung yan yung epekto. Ako mas gusto ko talaga war on drugs mga kababayan. Alam mo yung war on drugs, nasa 80% ng mga kababayan natin pumabor dyan. Nag-survey kami yan. Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Okay, ito po yung kadugtong ng naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, nakuha niya ang ugaling women of steel kay APRRD. Binanggit ni VP Sara Duterte na gumanda ang kutis ng kanyang ama bagamat pumayat ito. That's normal dahil nga syempre hindi na din talaga din naiinitan doon si Pangulong Duterte and even nung dito sa Pilipinas talagang mapayat na talaga yon mga kababayan. At that's normal dahil nga po siya, edad na ay 80 anyos na po siya. So usaping politika, napag-usapan ng mag-ama na may sakit si Chairman
Mizuare. Ito yung ano doon sa MILF, no, doon sa Mindanao, which is kaibigan din ito talaga ng mga Duterte, mga kababayan. Tinuturing ni Vice President Sara Duterte na seryosong akusasyon na kailangan sagutin ang aligasyon ni alias Rene. Nabasa ko na iyong affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly. In fact, mayroon pang nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses kuno ng ICC sa isang bahay kung saan siya pinatira. Si alias Rene po, ito yung lumabas na testigo na di umano ayon sa kanya. Mga kababayan, ay binayaran siya nitong ni Riza, o baka ako naman itong kakasuhan ni Riza, mga kababayan. No, dahil tayo ay alam mo to si Riza, ang daming kinakasuhan. No? Iba yung mga kasama ko kinakasuhan, no? Lakas ng tama nga eh. 'Di ba? Wala naman kami sinabi na kung ano, kumbaga, kung ginawa niya ito. Ang sinasabi ho namin dito, yung sinabi ni alias Rene. Kaya alam mo, Senador Riza, kung ikaw seryoso ka talaga dyan at sinasabi mong sinungaling si alias Rene, kung palagay mo, dahil senador ka pa naman, public servant, no? Magpatawag ka ng ano dyan, ng hearing dyan. Hindi yung kung magsasampa ka sa NBI, magsasampa ka sa DOJ. Ngayon kasi nagsampa na naman siya ng kaso sa DOJ. Mga kababayan eh. 'Di ba? So, ano ba to? 'Di ba? Pagka kayong bumatikos kung ano-ano pinagsasabi, okay lang kahit without evidence. Eto mga kababayan, tuloy po natin. Para kay BP Sara, ang latest survey tungkol sa impeachment, okay, nabanggit niya rin, ay nagpapakita na maraming ating mga kababayan ang naintindihan kung ano ang ginawa laban sa kanya at kanyang pamilya na pure political persecution at harassment. Hindi pa makakauwi si BP Sara sa Pilipinas bago ang magsuna. Huwag ka na umatid sa suna, BP Sara. Wala naman din sasabihin si BBM. Baka yung sasabihin ni BBM, yung nahuli nila na pinagbabawal na gamot na nung lumabas ho ang test, hindi naman pala totoo. 'Di ba? And kung nakaraang suna niya po, way back 2024, yung sinabi niya is 5,500 flood control and pinak-check kaagad siya ng bagyo, mga kababayan, konting ulan lang, nagkakaroon ng matinding pagbaha dito sa Metro Manila. Kung noon, 5,500 na flood control na mayroong natapos under the kanyang leadership mga kababayan, baka ngayon 1,000 na. No? Diba? Oh. Ito, tungkol sa bank account, hinihintay ni BP Sara na magkaroon ng impeachment trial para sagutin ito. Oh, totoo yan. That's normal naman talaga sa impeachment. Talagang ilalabas yung mga bank account na yan. Sa tanong kung may reconciliation sa pagitan ni FPRRD at Miss Elizabeth Zimmerman, pakikipagkaibigan na lamang ang namamagitan sa kanyang mga magulang. Dahil issue din ito nung nakaraan eh. Ba't alam mo, saludo ako dito kay Ma'am Elizabeth? Dahil talagang grabe din yung pagmamahal niya kay FPRRD. No? Talagang professional, mga kababayan. Ito pa. Meron pa siyang pahayag. Ayaw sumali ni BP Sara sa mga sagutan ni Mig Subiri at Kong Dilima. Hayaan mo na yan, BP Sara. Mensahe ni FPRRD sa mga Pilipino, no guts, no glory. I agree. Mukhang muling nagpasalamat si BP Sara sa suporta ng mga Pilipino. That's normal, mga kababayan. Alam naman natin, eto mayroon akong vlogger na kung saan mayroon akong napapanood na vlogger na itong vlogger ho na ito very neutral. Hindi siya pro Marcos, hindi siya pro Dilawan, hindi siya pro Duterte. Ang kanya pong pangalan sa YouTube, sa kanyang YouTube channel ay Kuya J. Nagsasurvey siya na no cut, mga kababayan. Yung mga uncut po na survey, talagang tinatanong niya kung ano yung opinion ng mga tao at kung sino yung gusto nilang maging susunod ho na Pangulo. At di hamak po na mas lamang talaga si BP Sara. Yung mga pagpipilian doon na nilagay niya, si Rapi Tulfo, former Vice President Leni Robredo, and si kasalukuyang Vice President Sara Duterte. And mga kababayan, isa pa po sa mga pag-uusapan po natin, ito ngayon lang ito Nagsalita po si Robin Padilla. Okay, ito. Alam na, ito, sulit din ito kahit papaano mga kababayan. Talagang sulit ito Sabi po ni Robin Padilla, nais ba ninyo na masakripisyo ang buhay ng dating Pangulo at magkahiwa-hiwalay na ang bansa? Hindi pa kayo natuto sa mga aral ng kasaysayan, 39 years na ang people power na walang dinalang pag-asinso, kundi politikang minanaho ninyo. Yan po ang naging pahayag ni Robin Padilla, mga kababayan. Gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan ninyo, hindi yung taas ng ihi ninyo. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Yan po, mga kababayan. Alam naman natin, talagang nung dinala po si dating Pangulong Duterte, isa po ako sa naging saksi sapagkat kami po nung time ho na yon ay nasa Villamor Air Base na kung saan
At although may mga kapulisan, mga kababayan, na hindi ho natin maaalis yan na sila po ay talagang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit sila po ay walang magagawa sapagkat yan naman ay talagang hindi po mangyayari kung hindi po under the command ni Bongbong Marcos, which is kasalukuyang PNP Chief General Torre, ay hindi po yan susunod o hindi po yan kikilos ng ganon-ganon na lamang kung hindi po mga kababayan yan walang kumpas nitong si Bongbong Marcos, no? So medyo konti na lang din, ilang taon na lang din po mga kababayan. Okay, isa po ito pag-uusapan pa po natin mga kababayan, itong from Solid North na sinasabi po nila. Ito, from Solid North. After the election, may Alzheimer na si Bongbong Marcos, di na ako kilala. Ito pong sinabi po ni former Governor Chavit Singson. Kung matatandaan po ninyo mga kababayan, ito pong si Chavit Singson, sulit ito eh. Di ba? Isa po ito sa talagang bumigay ng suporta kay Bongbong Marcos, even kay Vice President Sara Duterte, pero mas nagbigay talaga siya ng suporta kay Bongbong Marcos. At ayun nga po sa interview interview nitong Billionaire News Channel, na kung saan sinabi po ni Chavit Singson na nung panahon po ng kampanya way back 2022, pinapagamit niya pa ang kanyang eroplano at siya po ang nakipag-coordinate sa mga mayor, mga kababayan, upang lang mabigyan ng tulong itong si Bongbong Marcos. Ito po, yan po ang kanyang naging pahayag. Pero ayon sa kanya, nung pagkatapos po ng eleksyon, no, hindi na ho siya kilala nitong si Bongbong Marcos. Wag na ho kayong magtaka, sir. Huwag na kayong magtaka. Putik, Duterte nga. Kung hindi dahil kay former President Duterte, hindi malilibing sa libingan yung tatay niya. Isipin mo, ilang dekada? 3 dekada nakaraan ho mga kababayan. Pero hindi ho nailibing yan. Pero nung si former President Duterte ay nailibing ho yan. Isipin niyo po yun. Pero ano yung isinukli? Nahatulan hong guilty si Madam Imelda Marcos panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Pero ikinonsidera ho yan ang kanyang kalusugan, ang kanyang buhay dahil nga matanda na rin at yun nga uugod-ugod na, kukulungin mo pa yan. Pero matindi ang binalik. Mga kababayan ni Bongbong Marcos, pinadala ho sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang kanyang isinukli. Okay, meron pa tayong pag-uusapan, may konting update lang tayo from Maynila. Okay? Ito po mga kababayan, kung matatandaan po ninyo, gaya ng aking sinabi kanina, nanguna po yan, isa din po yan sa pumabor to impeach by President Sara Duterte, si Chowa, ang congressman po dyan sa Maynila. Ito yung building mga kababayan na kanyang pinagawa, which is ang Barangay 313, na kung saan nga po, kung mapapansin po ninyo, ayun po sa aking mga ilan sa mga natanong kanina, okay, ito po ay kanila lang naman binahagi sa akin, na di umano mga kababayan, may mga teacher na nag-against, dahil nga, bakit nga naman kasi yung building na ito, tinayo diyan sa bangkita, daanan ho ng tao. Pansinin yung school o natakpan yung school mga kababayan. Itong building ho na ito, hindi pa ito totally finished dahil ang pagkakaalam ko dyan, ng aking din yung pinasok at ayun po sa aking pagtatanong at mga nakuhang informasyon, ay kumbaga wirings na lang ang kulang. Pansinin nyo kung gaano kalaki, gaano kaganda yung building ho na yan. Diba magkanong ginastos niyan at pera ng taong bayan? Tapos tinayo mo dyan sa bangketa at ngayon ginigiba under the baga inutos ni Mayor Isko Moreno na gibain yan, nakakaharang yan, against the law, no? So wala kayo, hindi nyo sinunod yung batas, yung batas, mambabatas kayo pero kayo mismo ang sumusuway sa kung ano ang sinasabi ng batas. Dahil pansinin nyo, at ayun po sa akin talaga natanong kanina, yun nga po, ito daw umano ay project ni Joel Chowa, ayan, ang congressman ng Maynila. Pansinin nyo kung gaano yan kalaki kabayan, no? And nung nakarang araw, 3 days ago, mga kaibigan, hindi pa ito nasisira dahil hindi pa nasisimulan gibain. But at this time, sinisimulan na pong gibain ng demolition team dyan po sa Maynila and marami na pong bahagi na baklas and na talaga natanggalan ng simento. O, di ba? O, pansinin niyo kung saan banda itinayo yan, o. Kaya yung mga estudyante, kapag ka sila uwian na, nandyan sila dumadaan mismo dyan sa dyan mismo sa kalsada. Paano ba naman kasi? Yung dadaanan mo may building. Diba? Sa sabi ni Isko, gagawa-gawa kayo ng ganyan para ipakita nyo sa tao na may ginagawa kayo, ganon? Diba? But mga kababayan, mayroon muna tayong isisingit saglit pala, no? Bago tayo mag-proceed sa ating next topic, meron pa pala dito, Ito, nagsalita na naman si Mangga. Si Mangga talaga Ano sabi ni Mangga gamit ni Senador Amy? Ano sabi niya? Ito Nung kahapon po, lumabas yung balita na kung saan nga po nagsalita si Chavit Singson, mga kababayan, patungkol po doon na di umano, ayon sa kanya, last support na kay dito sa mga Marcos, ito, nagbigay kaagad ng pahayag. Si Amy Marcos, ang galing talaga nito ni Amy ba, no? Tik-atik mo, Amy, los mo. Ano sabi ni Amy Marcos? Ito, sabi ni Amy Marcos,
Ang totoo, hiyang-hiya ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Tik-atik na pagka. Yan ang sentimento ng nakarang Ilocano loyalista. Sayang na sayang. Sayang na sayang, utot nyo. Tinuruan naman kami ng tatang kong tumanaw ng utang na loob basta't ako'y hinding-hindi makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Atik-atik talaga, no? Anong sabi ni Atty. Panilo? Ibabalik ko lang ito. Dami mo talagang learn ba? Ito. Sa mga kasamahan ko na pro-IME, ha? Pasensya na kayo, ha? Ito ho ay, katotohanan lamang po. Itong sinabi ni Atty. Panilo. Ito, ha? Ito. Asan na ba yon? Wait lang. Ito, pakinggan mo to. Sana mapanood mo tong video ko. Ito ang sabi ni Atty. Panilo. Nung hindi pinapasok sina VP Sara Duterte at Senador Gus Villamor Ervis, nasaan ka? Kapatid ka ng presidente, sigurado papapasukin ka doon. But you keep quiet. Di ba? Tikatik. Anong ginawa mo? Tapos ngayon sasabihin mo, magpapaano ka ng hearing nung bago election, no? Tikatik mo. Alam mo, totoo itong sinasabi ni Atty. Salvador Panilo. Kung siya dumating nung panahon na nandun pa sa Villamor Ervis si Tatay Digong, 101% papapasukin ito sa loob. Baka hindi talaga matuloy. Kaso nung bagsak ang ritis niya, saka naman nag-ipal-ipal. No, ano na nangyari doon sa investigasyon mo? Gumalaw na ba? Question mark ko yan. Ako yung nagtatanong lamang Ito, mga kababayan. Ito. May tayo dito. Meron tayo ditong good news. Medyo good news ito. Wait lang. Medyo good news. Ayan. Dahil si Marcolita po ay possible. Ito si Marcolita, ang gwapong-gwapo. Diba? Ito, ayan. And possible po, mga kababayan, ang kanya makukuhang committee dyan sa Senado. Ito po, ayan. Ang Blue Ribbon Committee, na kung saan ito yung nag-iimbestiga doon sa mga government official, ng mga agency ng mga government official. Ano sabi dito ni Rowena Guanzon? Dati lagi natin naririnig ang Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga ng mga anomalya sa gobyerno, lalo na dyan sa kusdom at mga ahensya. Pero ngayon ay tila wala na tayong naririnig. Kaya sana yung sumunod na chairman ay may tapang na kayang isiwalat ang mga kalukuhan ng gobyerno dahil mas malala ngayon. Alam nyo, dapat Senador Marcolita talaga pero possible siya na talaga. Kasi nagbigay naman na ng support ang ibang senador na siyang hahawak ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. So pagka siya talagang humawak ko dyan sa na yan. At sigurado po yan, mga kababayan. Durog talaga lahat, even yung mga congressman dyan. No? At ito talaga matalino. Bukod sa hindi lamang abogado, talagang may paninindigan kung ano ang tama. Oo. So, ayan, mga kaibigan. Tama lang yan. And ako, umaasa din doon sa naging pangako niya na ayon po sa kanya ay talagang tututukan niya yung ililibre niya yung kuryente kapag kabilo 2,000 and pabababain yung presyo ng kuryente. So sana mangyari yan sa kanyang termino bilang senador ng ating bansang Pilipinas. Mga kaibigan, ayan po, kasi ang ayan po, ayan. Okay na yan. Ito pala. May dadagdag lang ako, mga kaibigan, may dadagdag lang ako. Ano ba yan? Dadagdag natin. Bago tayo magtapos, may dadagdag lang ako. So, medyo late na tayo sa issue na ito, pero dadagdag natin saglit. May pahayag po dito si Malotiqueia. Actually, magaling ito na political analyst, mga kababayan. Ang sabi niya po dito, never na nangyari sa presidential communication na ang tagapagsalita ay nagdala ng bakanting kukumban bilang dokumento. Kung maalala nyo kasi, mga kababayan, although at this time pinag-iinitan itong si reporter na si Eden Santos ng Net25. Kung matatandaan nyo po kasi, although, nung una kasi, sabi ni Claire, meron na daw, nasa 4,000, correct me if I'm wrong, nasa 4,000 yata yun na barangay na di umano, cleared na sa pinagbabawal na gamot. And tinanong siya ni Eden Santos kung ano itong mga location, pero hindi siya nakasagot. At after mga 2 days siguro, binigay na yung listahan. At ayun nga po kay Eden Santos, kaya pala makapal kasi kalahati is blanco. Kaya nagbigay ng pahayag dito si Malotiqueia. Di ba? So, yan yung mga balita po natin at this morning and evening, kung anong oras man po ninyo mapanood. And mayroon pa ditong pahabol, mga kababayan, talking about naman to sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang sinabi po dito, ayan po, ang sinabi po ni Zubere, totoo yan, mga kababayan, ang hangarin talaga nitong impeachment laban kay VP Sara ay para matanggal siya bilang Vice President at wala pong mabigat na maging kalaban itong mga alipuris ngayon. Sa totoo lang kasi, kapag ka nagkataon na hindi matanggal
si Vice President Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, pagdating po ng 2028, delikado talaga sila. Mahirap talaga yan. Alam mo, mahirap talunin to si VP Sara eh. Mahirap yan mga kababayan. Maniwala ho kayo sa hindi. Maniwala po kayo. Natatandaan nyo, ito konting ano lang muna natin. Balikan lang natin saglit Ito. Natatandaan nyo nang tayo po nasa Mindanao. Part po tayo ng Mindanao. Inikot natin ang Mindanao eh. And even nag-ikot din tayo sa Visayas. Alam mo, natatandaan nyo nun, ang sinabi ni Bato, ito real talk ito, sinabi ni Bato at sinabi ni Bongo. Sinabi ni Bato muna. Mga kababayan, ano sinabi ni Bato? Sinabi ni Bato na kapag ka ako nanalo, haharangin ko ang impeachment. Kasi ano sinasabi ng Malacanang? Ano sinasabi? Nasa napakalaking porsyento ng mga kababayan Pilipino ang pabor na ma-impeach at yung iba naman ay pabor na matuloy ang impeachment. Pero sabi ni Bato, kapag ka ako nanalo, haharangin ko ang impeachment. No? Dahil yan ay talagang political persecution at talagang gusto lamang matanggal si Vice President Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo upang pagdating ng 2028, hindi na siya makakatakbo. Ngayon, kung tama ang sinasabi po nitong survey na nilalabas, even napapaniwala ang Malacanang mga kababayan, bakit nanalo si Bato? Na si Bato is anti-impeachment. Pangalawa, bakit nag-number 1 si Bongo? Na si Bongo ay anti-impeachment. Kung ako lang ito halimbawa lang. Kung ako pabor sa impeachment ni VP Sara, halimbawa doon ako sa kabila. Pabor ako sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, si Bato, hindi siya pabor. So gusto ko matuloy ang impeachment. Iboto mo si Bato, haharangin niya, sabi niya eh. So yan yung logic lang mga kababayan. Gamitan mo lang na 1+1. Huwag mong sasagot ng 11, tanga ka nun. No? So ganun lang, napaka-basic lang po dito. Pag kung titingnan po natin, kahit grade 1, makaintindi sa ganyan eh. No? Kaya sinasabi nyo na mas marami ang pabor ma-impeach si BP, atik-atik nyo, lukuhin nyo lilang nyo. Huwag kami. Huwag nyo kaming gawing 80-80. Yan. Huwag nyo kaming gawing 80-80. Tapos na kami sa mga ganyan. Kayo na lang yung natitira. Eto mga kababayan, bago natin tapusin, meron pala dito naging pahayag ang ating kaibigan, si Pambansang Loyal, na kung saan nga po itong pagtitipon-tipon namin and kumbaga Thanksgiving nitong ni Atty. Vic Rodriguez na kung saan tumatayo bilang pinuno nitong Maisog Group. Ayan po. Pakinggan po natin naging pahayag ni Pambansang Loyal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Ayan po. Renewal of commitment ng hakbang ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, mga kababayan, pinasimulan po ito doon sa Davao City. Pinangunahan po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasama po si Atty. Vic Rodriguez, at maaari po iba na narito ay naroon din po sa unang araw kung kailan po sinimulan ang hakbang ng Maisog. Mga kababayan, marami tayong pinagdaanan ng mga laban dito po sa hakbang ng Maisog. Kung natatandaan pa ho ninyo, tayo po ay ginipit. Hindi lamang po 1 beses, 2 beses, 3 beses, hanggang 4 na beses po. Pero patuloy po tayo nakikipaglaban para po sa ating inang bayan. Bit-bit po itong hakbang ng Maisog. Kung saan po, tinig po ito ng ating mga mamamayan. Mga kababayan, maraming salamat po. Unang-una, dito po sa mga nangunguna, dito po sa hakbang ng Maisog dahil isa po ako nabigyan ng karangalan para humanap sa inyong lahat sa gabing ito. At higit sa lahat, pinagpapatuloy pala itong hakbang ng Maisog sa pangunan na ngayon ng ating senador, Atty. Vic Rodriguez. At mga kababayan, hinihiling ko po sa mga tumakbo noong nakaraang halalan 2025, isa na po dyan si Atty. Vic Rodriguez. Itong tinatawag nga po na Duterte, sana sa 2028, muling tumakbo ulit sila sa pagkakandidatura sa pagkasenador dahil nga tayo pinadaya itong kontrasyon na ito. Totoo naman, sa isa na nakapagmura ka, maloko talaga tayo, mga partner, di ba? Andyan yung partner ko, ayan, nakakulay asul. Okay, mamaya, magsasalita pa yan. Kila tayo dinala. No? Kung hindi nila dinaya itong Duterte, malamang sa malamang, itong si Atty. Vic Rodriguez na kaharap natin ngayon, kasama natin ngayon, maaaring nasa Senado na siya. Kaso, sensya na mga bangag kasi ito, mga kababayan Sensya na po at medyo Bisaya po yung aking diksyon, pero pinipilit ko pong
maintindihan po ninyong lahat yung aking pananagalog. Ako po hindi po Tagalog, Bisaya po talaga ako. Pero, ipagpatuloy po natin itong hakbang ng maisog. No, ito po ay isa sa inaasahan ng ating mga kababayan na magiging tinig po para sa ating inang bayan, sa ating lahat, para marinig po ng ating mga kababayan kung ano po ang hinanaing problema ng ating bansa na hindi po tinutugunan itong kasalukuyang administrasyon. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Magandang gabi. Ako po si Pamandang Loyan. Muli palakpakan po natin. So yan mga kababayan, naging pahayag ng isa po sa mga kaibigan po natin. No? So talagang medyo bumanat. No? So salamat po dyan sa tropa natin na yan na kung saan talagang grabe yung suporta. Simula noon hanggang ngayon, talagang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Galing. Okay, yan po ang mga nakuha po natin ng mga impormasyon sa pagkakataon ho nito. And kita-kita tayo bukas dahil mayroon pa akong ibibigay na impormasyon sa inyo na kakagulat po ninyo. Abangan nyo yan mga kababayan bukas. Diyan tayo sa Maynila. Update ko kayo doon sa kamusta na ba yun doon yung yung tawag doon. Yung pinagawa doon na building na sinira na. Pinagawa na sinira na no. Grabe. So abangan nyo yan. Bukas yan, bukas. God bless po and ingat-ingat po tayo palagi.